We are a country of laws and not of men, that the institutions must be larger than the people who run it. The President saw it necessary that the institution of the PNP and the NAPOLCOM be upheld as according to the spirit of the law as it was created. May nanalo na sa turf war sa pagitan ni Interior Secretary John Vic Remulla at Police General Nicolas Torre. Pero giit ni Remulla, wala siyang kinalaman sa pagsibak sa PNP chief. Desisyon daw ito ng presidente. Para sa ilang senador, nag-commit kasi si Torre ng abuse of authority. Kasunod ito ng una na niyang ipinatupad na balasahan sa PNP. Magandang gabi, ako po si Willard Cheng. At ako si Pinky Webb. Simulan na natin ang agenda. Police General Nicolas Torre sinibak bilang PNP chief. Ang itinalagang OIC, dati na rin niyang pinalasa sa pwesto. Bilyonaryo Congressman Leandro Leviste, kinasuhan na ang DPWH District Engineer na nagtangkang suhulan siya. Pero mas may malaki pa raw na personalidad sa likod ng korupsyon sa infrastructure projects. Exclusive kaso ng inarestong mining tycoon na si Joseph C. sinisilip na rin ng SEC. Billionaires at war, Elon Musk kinasuhan ang OpenAI at Apple ni Tim Cook dahil sa umano'y anti-competitive practices. At BTSV, nag-ceremonial first pitch sa Dodger Stadium. Wala pang 3 buwan sa pwesto, sibak na bilang hepe ng PNP si Police General Nicolas Torre. Sa gitna ito ng kanilang turf war ni Interior Secretary John Vic Remulla, nauna naming ibinalita dito sa Bilyonaryo News Channel. Agad namang nanumpa ang itinalagang officer in charge ng pambansang pulisya na dating binalasa sa pwesto ni Torre. Ang agenda report hatid ni Andrea Salve. Ilang araw matapos unang ibalita ng Billionaire News Channel ang namuong turf war sa pagitan ng National Police Commission na pinamumunuan ni DILG Secretary John Vic Remulla at ni PNP Chief Nicolas Torre III, humakbang na ang palasyo. Sinibak sa pwesto si Torre. Wala pang 3 buwan mula nang maupo ito bilang hepe ng Philippine National Police noong Hunyo. Epektibo ito kahapon August 25, batay sa utos na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ngayong araw agad nanumpa ang pansamantalang papalit sa kanya na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Ayon kay Remulla, parte ng naging desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-bypass ni Torre sa DILG at NAPOLCOM nang i-reshuffle nito ang PNP Command Group. Kasama na rito si Nartates na mula sa pagiging Deputy Chief for Administration ay kanyang inilipat sa Western Mindanao para pamunuan ng Area Police Command. We are a country of laws and not of men, that the institutions must be larger than the people who run it. The President saw it necessary that the institution of the PNP and the NAPOLCOM be upheld as according to the spirit of the law as it was created. Nilinaw niya, wala naman silang ipinataw na parusa kay Torre dahil wala raw itong nilabag na batas. Tinanggi rin ni Remulla na personal niyang inirekomenda ang relief nito. That is a prerogative of the President. I have no say whatsoever, nor did I advise whatsoever. The sole entity to tackle such an appointment or relief is only from the Office of the President. Pinabulaanan naman ng bagong talagang PNP chief na may internal conflict sa ahensya. Hindi pa raw sila nakakapag-usap ni Torre pero anya okay sila. I don't find any conflict or maaway, no? Basta we follow orders. Sa kabila ng biglaang pagbabago sa liderato, kumpiyansa si Remulla sa kakayanan ng PNP at ayon naman kay Nartates, patuloy lang ang kanilang pagtatrabaho.
Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Dati na ring nagsilbi sa iba't ibang posisyon sa PNP ang bagong talagang OIC na si Lieutenant General Jose Melencio Corpus Nartates Jr. Kilalanin siya sa agenda report ni Francis Folve. I hereby assume the position as Officer in Charge, Philippine National Police, effective August 26, 2035, and I sign in your presence. Pumalit bilang OIC ng Philippine National Police si Police Lieutenant General Jose Melencio Corpus Nartates Jr., ang dating second in command sa PNP bilang Deputy Chief for Administration. Unang binalita sa Billionaire News Channel na ang pinag-ugatan ng umano'y turf war sa pagitan ni na former PNP Chief Nicolas Torre at SILG John Vic Remulla ang paglipat ng dating PNP Chief kay Nartates bilang Area Commander sa Western Mindanao. Hinarang ito ng NAPOLCOM bagaman nagmatigas si Torre. Tubong lawag si Nartates mula sa Philippine Military Academy Tanglao-Diwa Class of 1992, ang huling batch ng mga PMAer sa hanay ng 232,000 strong police force. Sa 7 PMAer na high-ranking officers mula Tanglao-Diwa 92, si Nartates ang pinakabata at nakatakdang magretiro sa serbisyo sa March 19, 2027. 3 ang magre-retire sa susunod na taon, habang 3 pang mista ang magre-retiro na ngayong taon. Pinamunuan ni Nartates ang Presidential Anti-Organized Crime Task Force mula 1997 hanggang 2000. Dati na rin itong hinawakan ni na Senador Panfilo Lacson, Police Lieutenant General Edgar Alan Ocubo at Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Mga kilalang pangalan na nagsusulong ng transparency at accountability. Miyembro rin siya ng PNP Special Action Force, Criminal Investigation and Detection Group, at naging intelligence officer sa Laguna PPO noong 2004 hanggang 2006. Chief Regional Controllership Division ng Cordillera at Provincial Director ng Ilocos Norte Provincial Office noong 2016 hanggang 2018. Siya rin ang Director ng PNP Finance Service noong 2020 hanggang 2022. RD ng Pro 4A Calabarzon at Regional Director ng NCRPO mula 2023 hanggang 2024. Kung saan sineryoso niya ang paglilinis sa krimen, pati na ang pagsibak sa mga pulis scalawag. Bagaman tila panalo na sa umano'y turf war nila ni Torre, iniwasan ni SILG John Vic Remulla na sagutin ang issue, pati na ang sinasabing battle between PNPA and PMAer sa pagkakatanggal kay Torre sa pwesto. We expect General Nartates to continue the good works that General Torre has started. Simula na rin ang trabaho para kay PNP OIC Chief Nartates ngayong araw. Of course, may order na relief and I have my designation orders. I follow. Itutuloy na rin ang launch ng United 911 Emergency Hotline sa Setyembre. Libre ba ang pagtawag sa 911? Opo, libre po ang pagtawag sa 911. At mananatili pa rin ang 5-minute emergency response time na mahigpit na pinatupad ng liderato ni dating PNP Chief Nicolas Torre. Marching order daw kay Nartates ng Pangulo, maglatag ng citizen security strategy sa loob ng 1 buwan. Para sa agenda, Francis Folve, Billionaire News Channel. Naniniwala ang dating PNP Chief at ngayon Senador Panfilo Ping Lacson na lumagpas sa kanyang tungkulin si Police General Nicolas Torre kaya nasibak ito sa pwesto. Bagamat may mga senador na sumuporta sa balasahan sa PNP, may iba namang naawa sa sinapit ni Torre. Ang agenda report hatid ni Dexter Ganibe. Umabuso sa kanyang kapangyarihan si General Nicolas Torre III. Sinabi yan ni Senador Panfilo Lacson kasunod ng pagsibak sa pwesto kay Torre. Paliwanag ni Lacson, lagpas na sa kanyang kapangyarihan nang alisin niya sa pwesto ang second highest in command na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. kamakailan at ilipat sa mas mababang katungkulan na unang ibinalita ng Billionaire News Channel. Bilang dating PNP Chief, sinabi ni Lacson na kahit pa may absolute authority siya noon mula sa Pangulo ng Bansa, ang pagtatalaga o pagsibak sa mga miyembro ng PNP Command Group na kinabibilangan ng Deputy Chief for Administration, Deputy Chief for Operations at Chief Directorial Staff ay dapat may basbas ng Pangulo.
kung hindi man ay mula sa National Police Commission na pinamumunuan ng Interior Secretary. Ang pagsibak-an niya kay Torre ay prerogative ng Pangulo. Dagdag niya, mas mahalaga ang maayos na pagsasalin ng kapangyarihan sa susunod na PNP chief. Para naman kay Senador Ronald Bato de la Rosa na dati ring naging chief PNP, patunay lang ang pagsibak kay Torre na walang forever. Aminado siyang galit siya kay Torre matapos isuko ang kaalyadong si dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court at pag-aresto sa isa pang kaibigan ng mga Duterte na si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Pero sa nangyari ngayon, awa raw ang kanyang naramdaman para sa dating chief PNP na higit 2 buwan lang sa pwesto. Galit ako na naawa ako sa kanya. Because I've been there. What if ako ang nandyan, nakaupo at sinunod ko lahat ng orders ng nagbibigay ng orders sa akin. Lahat na ginawa ko. Kahit na yung bordering to illegal acts, unconstitutional acts, questionable acts. Ginawa ko na lahat-lahat. Pagkatapos, ngayon, tanggalin lang niyo ako ng unceremoniously. Matatandaang maging si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ay nagbitiw ng pahayag laban kay Torre noon. When he was appointed as Chief PNP, sinabi ko na we have the most arrogant Chief of Police in the police force. Siguro, I really do not know the reason behind his relief. But I think the President knows best. I trust that this decision was made with the best interest of the Filipino people in mind. Sabi ni Senator Amy Marcos, maaring hindi na happy si DILG Secretary John Vic Remulla sa PNP Chief. Hindi raw kasi kinukonsulta ni Torre ang DILG Chief sa mga balasahang pinatupad bukod pa sa umano'y ambisyon nito sa 2028. Masyadong maingay at maugong na nagmamalaki yung ibang classmate niya na tatakbong presidente o vice-presidente sa 2028. At nakita na nakapaskel yung kanilang mukha at sabi pa nga nung iba, hindi lang pala politiko ang EPAL. Kaya parang inaabangan na rin inaabangan na rin ng ibang tao dahil na may nadidinig na pang-aabuso. Suportado naman ni Senador Marcos at De La Rosa ang susunod na PNP Chief. Martino, masahan nyo, he is an officer and a gentleman. He is the last of the Mohicans. The last of the Mohicans, class 92. Naging PD ko siya, mahusay naman. Oo. At tapat sa trabaho. Inayunan din ni Senate President Cheese Escudero, Senator Erwin at Raffy Tulfo ang naging desisyon ng Malacanang na baguhin ang liderato ng PNP. Hinimok naman ni De La Rosa na mag-optional o early retirement na si Torre na sa 2027 pa dapat magretiro para maibigay ang 4-star rank sa papalit sa kanya dahil may batas na isa lang dapat ang 4-star rank sa PNP dahil kung hindi, magkakaroon ng PNP chief na 3-star general lang. Dagdag pa ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, dapat papurihan si Pangulong Marcos dahil itinama nito ang pagkakamali sa pagtalaga kay Torre na dumungis umano sa pangalan ng PNP. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Formal nang nagsampa ng reklamo si Batangas Congressman Leandro Leviste laban sa isang DPWH District Engineer na nagtangka umanong suhulan siya. Naniniwala ang kongresista na may malalaki pang taong nasa likod ng katiwalian sa flood control projects. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Naniniwala rin po ako na ang taong nakakaalam tungkol sa mga mas malaking di umano'y korupsyon sa mga proyekto ng DPWH ay walang iba kundi ang ating district engineer. Kaya ang isang wish ko lang po ay mabuksan ang isip ng ating district engineer, Abelardo Calalo, at ang ibang mga kasulukuyang at dating empleyado ng DPWH o mga kontraktor
na maging state witness. Yan ngayon ang panawagan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kay District Engineer Abelardo Calalo at sa iba pang sangkot umano sa korupsyon ng DPWH projects. Ngayong araw, nagsampa na siya ng formal na reklamo laban kay Calalo dahil sa tangkang panunuhol umano nito. Ayon kay Leviste, dinalhan siya ni Calalo ng 3.1 million pesos sa kanyang opisina bilang initial kickback. 3% umano ito mula sa mahigit 100 million pesos na halaga ng 3 infrastructure project contracts. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na mayroong offer na aabot sa 10% tongpats para kay Leviste. At mayroon umanong meetings na gustong iset si Calalo kay Leviste kasama ang mga kontraktor na willing umanong mag-remit ng pera direkta sa congressman. Sa pagharap ni Leviste sa media kaninang tanghali, kinumpirma niya ito at inilahad pa na ang balak sa kanyang ibigay na 3 million pesos may kasamang resibo at computation. Sinabi sa akin ni DE na gusto ng mga contractors dito sa unang distrito ng Batangas na makipag-meet sa akin at kaya daw nila akong bigyan ng 5% hanggang 10% mula sa 3.6 billion ng mga proyekto ng unang distrito ng Batangas o 180 million hanggang 360 million pesos. Ayaw munang pangalanan ni Leviste ang kontraktor na nagbigay umano ng pera. Aniya, bukod sa mga empleyado ng DPWH at mga kontratista, mayroon pa raw mas malaking tao na nag-orchestrate ng korupsyon. Napapasok daw sa standard operating procedure kung tawagin. Hindi lang po dapat yung mga employees ng DPWH ang dapat nating hold to account. And I believe with the help of state witnesses, we can catch a bigger fish. Nasa kustodiya ng Philippine National Police si Calalo at pansamantala munang mananatili sa Taal Municipal Police Station. Ipinag-utos na rin ni DPWH Secretary Manuel Bonoan ang kanyang suspension. Humaharap si Calalo sa patong-patong na reklamo ng direct bribery, corruption of public officials, graft at violation ng Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Sisilipin ng Bureau of Customs ang dose-dosenang luxury cars ng mag-asawang Sara at Curly Discaya. Sila ang may-ari ng Alpha and Omega General Contractor, isa sa mga kumpanyang nakasungkit ng maraming flood control projects na bilyones ang halaga. Narito ang agenda report ni Sujin Kim. Maaaring umabot sa 6 times ang penalty sa iligal na pagpasok ng luxury cars. Ito ang itinakdang parusa sa batas sakaling mapatunayang may fraud o panluloko sa 40 luxury cars ng Discaya couple. Bentley, Maybach, Rolls-Royce, ilan lang yan sa mga modelo ng mga sasakyang pagmamayari ng mga Discaya na may halagang tinatayang aabot sa kalahating bilyong piso. Kung iligal itong pumasok o hindi tama ang binayad na buwis, posibleng umabot sa 3 billion pesos ang penalty. Pero paano nga ba ito malalaman at anong mga tanong na kailangang masagot? Una, legally imported ba o smuggled? We're in the process of verifying identifying the vehicles that are named under them. And the first step is of course to go to the Land Transportation Office because what we've seen in the videos are mere models of these cars. Kapag legally imported, kumpleto ang papeles, tama ang deklarasyon ng model at presyo at nabayaran lahat ng kaukulang buwis. So if you're buying a 15 million peso luxury vehicle, most likely you'll get the same amount that you're going to pay, no? In terms of both duties, taxes, that are due to that particular vehicle. Kung smuggled, posibleng gumamit sila ng dummy importers o mali ang deklarasyon ng halaga o hindi nagbayad ng buwis. Ayon kay Customs Assistant Commissioner Jet Moranilla, maaring umabot sa 15 to 30 days ang investigasyon nito. So it takes a little bit more time for that. But if they're not able to produce any of the financial documents that we will be asking of them, then we can also make a conclusion based on the records that the Bureau of Customs have. Kapag mapatunayang may paglabag sa batas tulad ng sa Customs Modernization and Tariff Act, sinabi ng BOC na may civil at criminal implications ito. So there may be a penalty for imprisonment that's accompanying these violations, especially if they're tainted with fraud. In terms of civil liability,
Again, if it's tainted with fraud, we do impose a penalty of whatever it is, or whatever findings that we may have in terms of deficiency of duties and taxes, to up to about 600%. No, so 6 times of the amount that we will be able to establish as bin laws to the government can be imposed against these companies. May kapangyarihan din ang customs na i-levy o i-restrain ang mga property ng Diskaya couple hanggang mabayaran ang kanilang civil obligations. Sa usapin naman ng presumption of fraud, kung nasa 1 to 30% lang ang discrepancy, may penalty pa rin kahit hindi automatic na fraud. Pero there's a presumption that beyond 30% fraud already exists. The 30% threshold is merely to establish the presumption of fraud. kasabay nito, tuloy-tuloy ang koordinasyon ng Customs sa Bureau of Internal Revenue, Land Transportation Office at Anti-Money Laundering Council upang tukuyin ang mga sasakyan, ang pinagmulan ng pondo at kung tama ba ang buwis na binayaran. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Mag-iimbestiga na rin ang Bureau of Internal Revenue sa mga kontraktor na tumabo ng pera sa mga flood control project ng gobyerno. Nagbabalik si Sujin Kim. Ang diretsang utos ng BIR, simulan na ang tax fraud audit sa mga kontratistang sangkot sa maanomalya umanong flood control projects, kabilang ang kumpanya na iniuugnay sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Batay sa Revenue Regulation 17/2024, obligado ang bawat kontratista na kumuha ng updated tax clearance bago makuha ang final payment ng kontrata sa gobyerno. Kung walang ganito, pwedeng agarang isuspend ang bayad at lagyan ng tax lien ang halaga ng kontrata. Sa punto ng isang tax expert, it's not unusual for rich people to buy luxury cars, but it is unusual to buy a lot of luxury cars simply because of it's impractical to be paying so much taxes for all this. As we're talking about contractors who are enjoying or flaunting their lavish lifestyle. So if they're paying taxes, then there's no problem. But it has to come from BIR. ang mga tanong na kailangang sagutin ng BIR, na ideklara ba ang pera sa income tax returns? Anong pinagmulan ng pondo? Kung galing sa government contracts, tama ba itong naidokumento at nakapagbayad ng 12% VAT at income tax? Ayon kay Abrea, ang karaniwang paraan ng pandaraya ng mga kontratista ay ang madalas anya na under declaration, lalo na kung may bahagi na napupunta sa under the table. So from being smuggled or legally imported, it becomes now a source for tax evasion if it result to more than 30%. And in this case, based on practice, and it's like an open secret, we know everyone is talking about it, that more than 30% is really paid as under the table or share of different parties. Floating expenses o pinepeke ang resibo o bumibili ng luxury items para mapalabas na malaki ang gastos at mapaliit ang taxable income. At misdeclared business expenses o kung minsan pati luxury cars ay dinedeklara na business-related purchase. And the BIR can audit and investigate whether these are normal business expenses or necessary for their operations. I don't think they need 20 luxury cars to operate as a contractor or so on and so forth. Para kay Abrea, dapat automatic na lahat ng individual na papasok sa government contracts, i-lifestyle check. Ang kanyang rekomendasyon, ipakita sa website mismo ang status ng investigasyon. Because if you recall the Farmali case, it's a huge case. We talk about billions during COVID. But after the investigation, no tax evasion case was filed. And we hope that they can revive it because, tax evasion doesn't die like that. They have 10 years to audit. Anya, kailangan din ipalift ang bank secrecy. Dagdag niya, importante na hindi lamang private citizens ang hinahabol ng BIR. Dapat kasama din ang government contractors at mga nasa politika. Nagbabala rin si Abrea na ang hindi pagtutok sa kasong ito ay posibleng magpabagsak sa koleksyon ng gobyerno dahil sa epekto sa tiwala ng tao. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Sa sports, magiging challenging ang susunod na laban ni Pinay tennis ace Alex Ayala. Makakaharap niya si Cristina Bucsa ng Spain sa round of 64 ng US Open. Gaganapin ang laban sa Miyerkules Manila time. Nasa rank 75 si Ayala, habang rank 95 si Bucsa. Bagamat mas mababa ang ranking, inaasahang magiging matindi ang laban dahil second time na ni Bucsa sa US Open.
Una nang pinataob ni Ayala si Women's World number 14 Clara Towson at naging kauna-unahang Pilipino na nanalo sa isang major main draw single sa Open era. China, may balak nga bang hatakin ang ating BRP Sierra Madre? Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Martes sa EDSA Guadalupe. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang lane. May mga bagong revelasyon si Bilyonaryo Congressman Leandro Leviste hinggil sa flood control scandal. Ang mga proyekto hindi raw dumaraan sa bidding. Mga kongresista na umano ang pipili sa hahawak ng contractor. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. May malaking influential figure sa likod ng mga maanumalyang infrastructure projects sa unang distrito ng Batangas. Yan ang inilahad ni Congressman Leandro Leviste kaninang tanghali. May ilan daw kasi mga proyekto mismong ang naglakad ng pondo, ang siya ring nagiging contractor. There's a certain road project in the first district of Batangas that I was told was made possible through the funding of an influential person who is also the contractor of that road project. Ani Leviste, hindi na nagkakaroon ng proper bidding pagdating sa mga proyekto. Congressman na lang daw ang pumipili ng mga kontraktor na hahawak ng mga kontrata. At kaya raw lumulobo ang presyo ng mga proyekto ay dahil kasama sa computation ng mga kontraktor ang 10 to 15% na tongpats ng nakaupong congressman. Hindi nagkakaroon ng tunay na mga bidding sa DPWH projects sa unang distrito ng Batangas. Pinipili lang daw ng congressman ang contractor na nagbibigay ng SOP. Pinangalanan din ni BE sa akin ang mga pinakamalalaking mga contractor sa unang distrito ng Batangas, kung sino ang mga taong nagpasok at pumipili sa kanila para manalo sa bidding noong panahon ng dating congressman. Bago maupo si Leviste bilang mambabatas nitong nakaraang halalan, si former Congressman Eric Buhain ang 1st District Representative ng Batangas. Pinalitan niya ang kanyang asawang si Eileen Ermita Buhain matapos ang 3 terms nito noong 2022. Wala pa silang pahayag sa inilabas na statement ni Leviste ngayong araw. Sa pagsusuri naman ng Billionaire News Channel, sa datos ng sumbong sa Pangulo.ph, may 3 malalaking kontraktor na nakakubra ng pinakamalalaking flood control project sa distrito mula 2022. Nangunguna rito ang VR Patron Builders and Development Corporation na ang authorized managing officer ay si Mark Patron, ang second nominee ng FPJ Panday Bayanihan Party List. Nakapagtala sila ng 7 flood control projects mula 2022 na nagkakahalaga ng mahigit 507 million pesos. Ikalawa ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na pagmamayari ng mga diskaya. Naawardan ng kumpanya ng 3 proyektong nagkakahalaga ng halos 224 million pesos. Ikatlo naman ang Vicmar Construction Incorporated na nakakubra ng halos 164 million pesos sa 3 ring kontrata. Wala pang pahayag ang mga kontraktor na ito sa kasalukuyan. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Pamilya Diskaya ang isa sa sentro sa usapin ng maanumalyang flood control projects.
Mula sa kanilang simpleng buhay hanggang sa pabirong banat na bilyonaryo na sila, alamin ang kanilang kontrobersyal na kwento sa Agenda Report ni Hannah T. Sabi ng mga kaibigan nyo, sumasaba kayo ngayon sa mas magulong buhay. Handa na po ba yung lahat sa inyong paligid? I think so, yes. Mula sa nooy excitement nilang sumabak sa politika, hanggang sa ngayon, nalaman na nga sila ng balita na nanatiling mainit na usapin sina Sara at Curly Discaya. Binalikan ng Bilyonaryo News Channel ang panayam ng aming desk editor na si Francis Folve, October 8 nitong nakaraang taon. Sa kasagsagan niya ng filing ng Certificates of Candidacy para sa 2025 midterm polls. Kalaunan, naging katunggali ni Pasig City Mayor Vico Soto si Sara Discaya sa pagkaalkalde ng lungsod. Sa panayam, ibinahagi ng mag-asawa ang storya nila mula sa pagiging flood survivors hanggang sa maging bilyonaryo contractors. Si Sara ang pangulo ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Top 2 ito sa 15 contractors na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na kumorner sa bilyones na flood control projects mula 2022 to 2025. Sa panahong nagsisimula pa lang sila, sinabi ni Sara na may sariling lisensya sa construction firm ang kanyang ama. Ginagamit namin yung license ng dad ko. Binigyan niya rin kami ng project. Yun yung ginagamit namin ng license. Pero ang kapalit, royalty o license fee. Yan ay para matuto raw silang mag-asawa dumiskarte sa buhay. Kung hindi siguro ginawa ng biyanan ko yun na business is business at hindi niya kami chinarge ng license fee, hindi siguro kami matututong magsarili na mag-asawa. Sa unang Senate Blue Ribbon Committee hearing tungkol sa flood control projects, nabunyag na open secret ang hiraman ng lisensya sa construction industry. Nagre-renta lang sila ng lisensya, pinahihiram ang lisensya, babayaran lang ng royalty, ganito po yung nangyayari. Pero batas ang nagsasabi, bawal ang license lending. At sa ilalim ng Government Procurement Reform Act, ang bawat project dapat may sariling dedicated equipment at technical personnel. Una nang natuklasan ng BNC ang isang site sa Santo Niño, San Pedro, Laguna na ang kontratista, Elite General Contractor and Development Corporation. May lease agreement daw ito sa St. Gerard Construction, kaya nakakagamit ito ng backhoe ng nasabing kumpanya. Ang dalawang ito nauugnay pa rin sa mga Discaya na una nang nilahad ni Pasig City Mayor Vico Soto. Sumatotal, hindi bababa sa 7 Pasig-based firms ang ino-operate umano ng pamilya. Finlex pa ng Discaya couple ang nasa higit kumulang 40 sasakyan sa kanilang garahe sa bahay at opisina sa Pasig. Marami sa mga ito, American brand at may models pang hindi raw makikita sa bansa. Personal cars namin, bukod pa sa mga services ng mga engineers namin and mga liaison namin. So, yun, mga more or less na sa... Magbawa 100 siguro. SUVs ang hilig ng mag-asawang Discaya dahil pampamilya raw ito. May pabiru pang sinabi si Curly sa total assets ng kanilang pamilya in 1 year. Ngayon pong 2024, magkano po yung asset na pinag-uusapan natin ng pamilya Discaya? Hindi namin kinocompute pero yung mga ganun po. Parang kapalan ng title ng ano niyo, ng station niyo, ng bilyonaryo niyo, tunnel niya. Parang ganun lang din. Sa ngayon, kalat na online ang interviews ng pamilya Discaya tungkol sa kanilang buhay. Lalo na't mainit ang anomalya sa flood control projects. At hindi naman nawawala ang baha sa iba't ibang bahagi ng bansa tuwing tag-ulan. Sinubukan ng BNC humingi ng panig ng mga Discaya tungkol sa kaugnayan ng kanilang luxurious lifestyle sa kanilang mga kontrata. Pero wala pa silang opisyal na pahayag tungkol dito. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Pinawi ng Philippine Navy ang pangamba ng publiko sa pagdami ng presensya ng Beijing sa West Philippine Sea. Narito ang Agenda Report ni Francis Folve. Spotted ang isang Chinese tugboat malapit sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa may bahura ng Second Tomas o Ayungin Shoal. Pangamba ng ilan, baka balak na ng China na hatakin ang Philippine Naval Post matapos ang pagdami ng deployed naval asset at Chinese Maritime Militia sa Seoul at ang nadokumento na military activity ng mga tropa ng China malapit sa BRP Sierra Madre. Kabilang dito ang paghagis ng net,
water cannon exercise at mataas na kalibre ng armas. Pinawi naman ni Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang spekulasyon ng ilan. The monitoring by the Philippine Navy and the AFP for the past days have noted the presence of a tugboat only yesterday. While this is not a cause for alarm, it is not also a reason for us to be prepared for them to tow away BRP Sierra Madre. It will take more than a tugboat to pull out BRP Sierra Madre. Our assessment is that this is more for their own use in the event that they would need a tugboat to pull out any of the ships that would run aground in the shallow portion of Ayungin Shoal. Dagdag ni Trinidad, matibay ang angkorahe ng BRP Sierra Madre sa mga bahura ng Ayungin Shoal at hindi ito basta matatanggal doon. Matatandaang ang isinasagawang RORE o pagdadala ng supply sa mga tropang nakadestino sa barko ang ugat ng ilang tensyon sa pagitan ng puwersa ng China at tropang Pinoy. Buo ang paninindigan ng Pilipinas na hindi ito gagawa ng hakbang para lumala ang tensyon sa sigalot sa laot. Pero gagawin ng AFP ang lahat para protektahan ang teritoryo ng bansa. Tuloy din ang RORE sa mga susunod na panahon. Para sa Agenda, Francis Polbe, Bellionario News Channel. Inaatasan ng DILG ang mga LGU na paigtingin ang kanilang hakbang kontra dengue sa harap ito ng pinangangambahang pagtaas ng kaso ng sakit dahil sa serye ng bagyo at mga pag-ulan. Yan ang Agenda Report ni Pierre Pastor. Dahil sunod-sunod naman ang pag-uulan at pagbabaha, nakikipagtulungan na ang Department of Interior and Local Government o DILG sa Department of Health para labanan ng dengue. Naglabas ng direktiba ang DILG sa local government units na paigtingin ang kanilang mga hakbang laban sa naturang sakit. Ang bagong panawagang ito ay alinsunod umano sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno at mga LGU na palakasin ang mga programa sa pagkontrol ng dengue sa community level. Sa pamamagitan ng Memorandum Circular 2025-011, iniuutos sa mga LGU na magpatupad ng mas pinalakas na interbensyon sa bawat komunidad. Kabilang dito ang mga clean-up drive na nakatuon sa pag-aalis ng mga pamugaran ng lamok, mga search and destroy operation para maalis ang mga nakatenggang tubig at mga lalagyan sa mga tahanan at pampublikong lugar. Dapat din daw may regular na paglilinis ng mga kanal at drainage system upang maiwasan ang pag-iipon ng tubig baha. Hinihikayat din ng circular ang mga lokal na pamahalaan na isama ang pag-iwas sa dengue sa mga disaster response activity. Para suportahan ang hakbang na ito, dapat maglaan ang LGU ng pondo na gagamitin para sa vector control, pambili ng mga larvicide at insecticide, at budget para sa mga barangay health worker at mga volunteer para sa pagpapatupad ng mga information drive. Paalala naman sa mga komunidad, huwag lamang iasa sa pamahalaan ang paglaban sa dengue. Hinihikayat ang bawat pamilya na makiisa sa pamamagitan ng kusang pagpapanatiling malinis ng paligid at agad na magpatingin sa doktor kapag nakaramdam ng mga sintomas ng dengue. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Good news sa mga nursing graduates, libre na ang Special Nursing Review Program o SNRP para sa underboard nurses. Habang naghahanda para sa board exam, pwede rin silang maging clinical care associate sa DOH hospitals. Sa mga interesadong maging bahagi ng DOH, makipag-ugnayan lamang sa chief nurses ng mga ospital. Ang mga LGU naman dapat makipag-ugnayan sa Training Specialist o TS o sa Centers for Health Development. Para sa iba pang katanungan at detalye, mag-email lang sa cca@doh.gov.ph. Tila may namumuong legal showdown sa pagitan ng tech billionaires na sina Elon Musk at Tim Cook. Kinasuhan ng artificial intelligence startup ni Musk na xAI ang Apple at OpenAI
dahil ito sa umano'y anti-competitive practices sa AI industry. Sabi ng XAI, ini-integrate ng Apple ang ChatGPT sa mga iPhone, iPad at Mac para harangin ang paggamit ng ibang chatbot. Mabilis na bumuwelta ang OpenAI at tinawag ang kaso bilang panibagong panghaharas ni Musk. Ang ChatGPT ang naging fastest growing consumer application sa kasaysayan. Ilang buwan lang matapos itong ilabas noong 2022. Kaso ng inarestong mining tycoon na si Joseph C. sinisilip na rin ng SEC. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Tuesday sa EDSA Mega Mall. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Moderate to heavy naman sa northbound lane. Nakatutok na rin ang Securities and Exchange Commission sa inarestong mining tycoon na si Joseph C. Hangad ng ahensya na mapanatili ang tiwala sa merkado. Ang exclusive agenda report mula kay Andrea Salve. Masusi na ring binabantayan ng Securities and Exchange Commission ang deportation case ni mining bilyonaryo Joseph C. Inaresto si C ng Bureau of Immigration sa airport noong nakaraang linggo dahil sa pamimeki umano ng kanyang Filipino citizenship. Ayon sa SEC, susuriin din nila kung mayroong aksyon na dapat gawin mula sa kanilang panig. 1994 nang marehistro sa SEC ang Global Ferronickel Holdings Incorporated na pinamumunuan ni C. Sa gitna ng kontrobersiya, pinaalalahanan ng ahensya ang lahat ng listed companies na isapubliko ang anumang material developments na maaaring makaimpluwensya sa desisyon ng mga investor. Alinsunod na rin yan sa Securities and Regulation Code at sa Consolidated Listing and Disclosure Rules of the Philippine Stock Exchange. Anumang aksyon ang mapagpapasyahan ng SEC ay bahagi raw ng layuning panatilihin ang transparency at confidence sa merkado. Una nang nanawagan ng mga kapwa negosyante ni C sa Philippine Nickel Industry Association na agaran itong palayain sa kadahilan ng illegal daw ang nangyaring pag-aresto. Masama raw ang mensaheng ibinibigay nito sa business and investment community ngayong pinalalakas ng Pilipinas ang mining industry. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Bukod sa 2026 budget ng Civil Service Commission, tinalakay din sa budget briefing ng Kamara kung paano maiiwasan ang pagsusugal ng mga empleyado ng gobyerno. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Pinag-aaralan ng Civil Service Commission ang mga maaaring mekanismo para maiwasan ang mga kaso ng government employees na nagsusugal tuwing office hours. Napag-usapan ito sa budget briefing ng House Committee on Appropriations ngayong araw, kasama ang mga opisyal ng CSC na pinamumunuan ni Chairperson Marilyn Yap. Ani Yap, may executive order naman na nagbabawal sa mga kawani ng gobyerno na pumasok sa mga pasugalan at casino during office hours. Pero kanya ring idiniin na medyo tricky umano ang usapin dahil may dalawang klasifikasyon ng sugal ayon sa batas. Gambling prohibited by law or illegal gambling, and merong mga allowed na gambling establishments because they are licensed by the government. Gayunpaman, suportado ng CSC ang pagsasagawa ng guidelines para masiguro ang good conduct ng mga kawani ng gobyerno lalo na sa loob ng opisina. Kasi kahit anong gawin natin, kahit sabihin natin na illegal or legal yan, pag nakakakita ka ng empleyado ng gobyerno, opisyal ng gobyerno na nagsusugal,
whether it be traditional gambling activities or online gambling activities, hindi po ito nakakatuwa. Sa pamamagitan nito ay maiiwasan din daw ang erosion of public trust sa mga ahensya ng pamahalaan. May komento rin si Yap kaugnay sa kumakalat na kuratsa video ni Samar Governor Shari Antan kung saan pinapaulanan siya ng pera. Anya, walang circular ang CSC na maaaring mag-penalize dito. Pero if you look at the context, may pista yata sila, and this is the traditional dance na kuratsa for that area, and it is traditional that you throw bills. On the other hand, we look at the two sides of the question. Meron tayong mga restrictions in terms of conduct ng government officials, like say, it may be construed as violating the rules on modest or simple living. Dagdag pa ni Yap, nakalagay din daw sa civil code ng bansa na hindi nararapat ang ostentatious display of wealth. It can be argued that it is there instead of being part of a cultural tradition, then it is defensible. So sa naman ng budget, 4.188 billion pesos ang proposal ng CSC para sa fiscal year 2026. Nadagdagan daw ito ng 1.39 billion pesos kung ikukumpara sa kanilang 2025 appropriation. Layo ng CSC na mapabuti pa ang kanilang mga serbisyo gamit ang kanilang 2026 proposed budget. Kasama na nga rito ang kanilang planong pagbutihin ang human resource management at estado ng mga government workers sa bansa. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Not one but 7 original Filipino films ang shortlisted na ng Film Academy of the Philippines para isumite sa 98th edition ng Academy Awards. Kabilang dito ang mga pelikulang Food Delivery, Green Bones, Magellan at Some Nights I Feel Like Walking. Kasama rin ang Song of the Fireflies, Sunshine at Hello, Love Again. Ang mapipiling pelikula ngayong September 11 ay magiging official entry ng bansa sa Best International Feature Films category ng Oscars. Gaganapin ang awards night sa March 2026. Mga kontratistang mang-iisnab sa Senate subpoena padadalhan ng warrant of arrest. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo ngayong Martes sa EDSA Boni MRT Station. Mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Isa lang ang kahihinatnan ng mga kontratistang mangiisnab sa sabpina ng Senado. Arrest warrant ang follow-up ayon mismo kay Senate President Francis Cheese Escudero. Narito ang agenda report ni Hannah T. Kung hindi nga nila susundin ang sabina ng Senado, ang susunod na doon ay arrest warrant na hindi ako mag-aatubiling pirmahan kung hindi sila pupunta at magpapakita dito sa patawag ng Senado.
Ito ang matinding babala ni Senate President Cheese Escudero sa mga kontratistang iilag pa sa pagdinig ng Senado hinggil sa flood control projects. Ngayong linggo hahainan ng subpoena ang 10 sa 15 contractors na hindi sumipot sa nakaraang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Sila ang kumorner sa hundreds of billions worth of flood control projects sa bansa mula 2022 hanggang 2025, ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasama riyan si Sara Diskaya, na Pangulo ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Nasa listahan din si Lawrence Lubiano, na Pangulo ng Centerways Construction and Development Incorporated. Kaibigan siya at top campaign donor ni SP Cheese noong 2022 elections. Kapag hindi sumipot, contempt o detention ang haharapin ng mga kontratista. So subpoena ito na sana galangin nila kasi nakalagay naman doon under pain or penalty of law. At yon ay pag-aresto sa kanila para dumalo sa hearing kung sila hindi susunod sa subpoena ng Senado. Isa sa mga lumitaw sa unang pagdinig ang ghost o non-existent projects sa Bulacan na kinumpirma ng DPWH. Lumitaw pati ang kalakaran o modus sa ahensya para makakuha ng kanya-kanyang share sa pondo sa flood control project sa mga opisyal. Nakalaunay, dinetalya rin ni Senator Ping Lacson. Umaabot umano sa 20 to 25% ng kabuoang pondo ang share ng isang proponent. At dahil narumihan na nga ang pangalan ng DPWH, hindi napigilan ni Senator Amy Marcos magbahagi ng sentimiento. Itinuro niya ang Kongreso ng tanungin tungkol sa issue. Nakorap natin ang todo-todo, DPWH, nakakaawa nga dahil nga sa sistema ng Kongreso, sa sistemang bonjing, talagang nabulok. Mas maigi pa raw nung panahon ng mga dating kalihim ng DPWH na sina former Secretary Rogelio Singson at Senator Mark Villar dahil sila raw ay strikto. Ang sistemang bonjing, una na rin niyang binanat sa House of Representatives nung buhay pa ang impeachment case ni VP Sara. Paalala naman ni Senate Minority Leader Tito Soto, kailangang tapangan ng loob pagdating sa issue sa flood control. Yan ay para himukin ang iba pang mga may alam tungkol sa anomalies sa mga proyekto. Kasunod ng pag-aresto sa isang DPWH official nitong weekend, giit ni Soto, tuloy ang laban para sa katotohanan. Nakatakdang magsagawa ng ikalawang pagdinig ang Senado tungkol sa flood control projects sa susunod na linggo. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Bilang pagtupad sa pangakong transparency sa budget hearing, pinangalanan na ng Kamara ang civil society groups na lalahok sa budget deliberation. Kabilang dito ang Federation of Free Farmers Cooperatives, Safe Travel PH Mobility Innovations Organization at Makati Business Club. Kasama rin ang alyansa ng nagkakaisang mamamayan, Center for People Empowerment in Governance at Resolve Foundation. Nasa 26 na grupo ang inimbitahan at 14 ang hindi pa tumutugon. Nilinaw naman ng Kamara na hindi pa pinal ang inilabas nilang interim guidelines kaugnay sa pagiging budget observer na unang pinuna ng ilang grupo dahil sa kakulangan sa direksyon. Ngayong panahon ng tag-ulan, may paalala ang DOH sa publiko laban sa banta ng leptospirosis. Ang naturang sakit hindi lang daw sa daga nakukuha. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor. Bumaba na ang kaso ng leptospirosis sa mga pampublikong ospital sa nagdaang ilang linggo. Nagdeklara na rin ang NKTI ng zero leptospirosis admission. Pero heto na naman ang ulan. Siyempre kasunod nito ay pagbabaha sa maraming lansangan. Kaya muling nagpapaalala ang Department of Health. Hindi lamang sa ihi ng daga nakukuha ang leptospira na sanhi ng leptospirosis, maging sa ibang hayop gaya ng aso, pusa o baboy at iba pang apektado ng sakit na ito. Kapag umihi ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bakterya pag na-expose sila dito. Naninilaw ang mga mata at balat ng tinatamaan ng leptospirosis, nanginginig din o nagkaka-chills at sobrang sumasakit ang ulo at nagsusuka. Pero giit ng DOH, huwag nang hintayin ang mga sintomas na ito. Maaari nang pumunta sa pinakamalapit na ospital o health center kapag napalusong sa baha para maresetahan na ng doktor ng prophylactic treatment.
May mabisang gamot na po sa leptospirosis na iniinom lang dapat kapag may reseta ng doktor. Muling paalala ng mga eksperto, magsuot ng bota kung hindi maiiwasan na dumaan sa baha. Kapag napalusong pa rin na hindi protektado, agad na hugasan ng maayos ang mga paa ng malinis na tubig at sabon at kumonsulta na. Nakamamatay ang leptospirosis kapag hindi naagapan. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Bilyonaryo News Channel. Kinasuhan na si Grammy-winning rapper Lil Nas X na inaresto sa Los Angeles noong nakaraang linggo. Nahaharap siya sa 3 felony counts of battery against a police officer at single count of resisting arrest. Naghain siya ng not guilty plea sa korte nitong Lunes, US time. Itinakda ang kanyang piyansa sa $75,000. Inaresto ang rapper matapos makitang palakad-lakad sa Studio City na naka-underwear lang. 2020 nang manalo si Lil Nas X ng 2 Grammy Awards para sa kantang Old Town Road. BTSV nag-ceremonial pitch sa Dodger Stadium. Susunod yan sa Agenda. Isa pang traffic check ngayong Tuesday. Sa EDSA Orense, maluwag ang daloy ng mga sasakyan, both lanes. May panibagong banat si Davao City Acting Mayor Baste Duterte laban sa administrasyon. Kung may dapat daw sisihin sa palpak na flood control projects, si PBBM lang ito. Sa isang panayam sa The Hague, Netherlands, sinabi ni Baste na walang ginawa ang Pangulo sa loob ng kanyang 3 taon sa termino. Dagdag pa ni Baste, ang Pangulo ang pumirma ng national budget, kaya mali na isisi sa iba ang mga anomalya. Si PBM kasi, akala niya mabango siya sa ginagawa niya. When in fact, sa chain of command, siya yung nasa taas. And for the past 3 years, he allowed that to happen. So whose responsibility is that? So ngayon, mag-e-expose siya na kunwari ng mga congressman niya na under din naman sa kanya because you're the president. Maganda naman daw anya na may nagsisiwalat sa mga umano'y sangkot na kongresista, pero hindi dapat kalimutan ang kapabayaan ng presidente. But in the first place, bakit mo hindi sinigurado? Kasi pinagyabang mo yan sa pangalawang SONA mo na may 5,500 flood mitigation projects ka. Tapos ngayon, nakaganon. Tapos sisisihin mo yung ibang tao. Ikaw yung presidente. You're the executive ng buong bansa. Responsibilidad man yun. If there is someone to blame, that will be him. Kasi dinadivert tayo dyan sa mga congressman na yan. Cooking show ba? Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon. Makakausap ngayon Pag-asa Weather Specialist Loridin De La Cruz. Loridin, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi din, Ma'am Kiki, at sa lahat ng ating mga kababayan.
Yes, go ahead. Yes po, sa ngayon po yung LPA natin nasa loob pa rin ng PAR, nasa coastal waters ng Mercedes, Camarines Norte. It's causing cloudy skies with high chance of rain sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Camarines Norte, Camarines Sur. While yung southwest monsoon natin nakaka-apekto sa Visayas, Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Bangsamoro, Sorsogon, and the rest of Bicol. Then for the rest of Mindanao, they will experience localized thunderstorms. So basically, yung halos buong Luzon, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao ay maulap ang papawuri at taas ang chance ng mga pag-ulan dahil sa epekto ng LPA at ng habagat or southwest monsoon. Yung LPA po natin, sa ngayon po, mababa pa rin naman yung chance niya maging bagyo at least in the next 12 to 24 hours. At sa kasalukuyan ay, yun nga, nasa east part siya ng Luzon and possibly it may still cause significant rainfall over some parts of Luzon in the next 24 hours. Loridin, alam mo, kung tama ang pagkaalala ko, no, I thought, ang sabi sa akin kahapon, ang inaasahan yung LPA ay nasa West Philippine Sea na, supposed to be by today. Ano nangyari? Naging mabagal ba ang paggalaw nito? Yeah po, naging kumbaga stationary yung kanyang galaw. Halos hindi po siya, yung kanyang sentro halos hindi gumalaw over the past 12 to 24 hours. Naging stationary po siya doon. So ano ang track na aasahan natin? Or at least what can we expect by tomorrow? By tomorrow kasi may chance po na parang yung, since malawak ito, na part ito ng monsoon trough at malawak yung sirkulasyon, posible na yung kanyang sentro, in a way, yung in layman's term ay tumalon doon sa west part of Luzon. So, yung direct na pag-traverse o pagtawid dito sa landmass, posibleng hindi siya makita dahil LPA lang ito at mahina yung kanyang sirkulasyon at sentro, posible na magkaroon ng relocation ng kanyang sentro na nasa west na of the country by tomorrow. Sa siguro in the next 12 hours, ang lugar ang makakaranas ng matinding pag-ulan? Well, based po sa ating weather advisory, ina-expect pa rin natin yung moderate to heavy rains over Quezon Province, Cagayan, Isabela, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Laguna, Rizal, Camarines Norte, at Camarines Sur. Okay, maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Loridin de la Cruz. Heads up, volleyball fans! Magbabalik sa Pilipinas si Brazilian volleyball superstar Leila Barros bilang guest sa isang event. Kung saan at kailan yan, alamin sa agenda report ni Sheila Salaysay. Muling masisilayan ng mga Filipino fans ang pagbabalik ng Brazilian volleyball star na si Leila Barros. Si Barros, Olympic bronze medalist noong 1996 at 2000. May unang dumating sa Pilipinas noong 2000 para sa FIVB Grand Prix kung saan agad siyang minahal ng mga Pinoy fans. Mula noon, naging inspirasyon siya ng maraming kabataang atleta. Ngayon, kumpirmado ang kanyang pagbabalik bilang espesyal na panauhin sa semifinals at finals ng FIVB Men's World Championship na gaganapin sa Mall of Asia Arena sa September 27 at 28. Bukod sa pagiging isang dating volleyball star, si Barros ay kasalukuyang senador sa Brazil at ang kauna-unahang babae na nahalal sa posisyong iyon noong 2018. Para sa mga tagahanga, ito ay pagbabalik alaala ng isang alamat na minsan nagpasigla sa volleyball sa bansa. At ngayong isa sa pinakamalaking torneo sa mundo ang idarao sa Pilipinas, ang kanyang presensya ay inaasahang magdadagdag ng kulay at inspirasyon sa kompetisyon. Para sa agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Tila na pa throwback at self-reflect si American pop singer Britney Spears sa kanyang personal life. In a now-deleted IG caption, inamin ni Britney na bumuhos ang kanyang luha noon sa naging communication cut-off niya sa dalawang anak kay Kevin Federline na sina Sean, Preston at Jaden. Dagdag niya, ito rin ang naging rason para maging fake distraction lang niya ang naging kasal noong 2022 sa ex-husband na si Sam Asghari. Ayon sa mga ulat, huling nakasama ni Britney ang kanyang dalawang anak noong 2024.
From the stage to the Dodger Stadium, ibinida ni BTSV ang kanyang baseball skills sa laban ng Los Angeles Dodgers at Cincinnati Reds. Siya lang naman ang nagbato sa ceremonial first pitch ng laro. Na-meet din ng K-pop icon si Dodgers superstar Shohei Ohtani. Suot ni V ang jersey with the number 7 na tila nod sa BTS. Nakatakdang mag-comeback ang global supergroup sa 2026 after mag-hiatus noong 2022. Ayun. Hello. Hello. Kamusta naman? I'm sure may mga kinikilig na BTS fans. Ay, sigurado. Ang dami niyan. All over the world. Diba? But siguro, let's talk about yung kay Congressman Leandro Leviste, no? Yung kanyang ginawang, ewan ko, tatawagin mo ba yung entrapment operation doon sa district engineer ng First District at may ng kasunod Batangas. pang pasabog, no? Mukhang nadamay na rin pati yung previous occupant ng kanyang posisyon. Oo. Kasi kung babalikan po natin, si Congressman Leandro Leviste ay nanalo noong 2025, no? Binalikan ko nga yung post nung kanyang mommy na si Senator Loren Legarda. Siya pala ang nakakuha ng highest percentage points against an incumbent. Kasi ang incumbent noon, it was Congressman Eric Buhain. Yes, so parang 270,000 ata yung kanyang votes or 240 versus 75,000. So parang 75% of votes nakuha niya. Oo, malaki. Oo. So ngayon, ang kwento doon, bakit mo naman susuhulan ang congressman, di ba? Hindi ka ba natakot? Hindi ka ba nahiya? Oo. Parang ang hirap siguro i-let go pag nakasanayan na nila, no, yung ganyang gawi. Ganun kaya, no? Parang ganun ang lumalabas eh. Kaya ang tanong, ba't sila, nasanay na ba yan? Kaya ba't ang lakas ng loob nila? Diba? Parang out of habit na lang, kaya nila ginawa. So mamaya po makakausap natin si Congressman Leviste. Pag-usapan po natin ano talaga yung nangyari dito at marami siyang pasabog. Wala nga daw bidding na nangyayari daw dyan sa First District ng Batangas. We'll have more sa On Point. Talagang pinipili na lang, ano? Abangan natin yung interview Pinipili mo. daw yung mga contractors. Alright. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Check. At ako naman si Pinky Webb. Sa bawat issue may anggulo. At ang balita may agenda.